Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa Mga Ngaral chapter 3. Verse 1 hanggang 10 yung ating babasahin. At yun, umpisahan na natin. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggigiba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawalaan niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng pagdigmaan at panahon ng kapayapaan, ang panahon ng ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran. Alam ko na ang tinakda ng Diyos sa tao. Pasensya na kayo kung medyo yung aking pagkakabasa. Ulitin ko lang, alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Verse 10 po yun. Yun. Sinasabi dito sa Mga Ngaral, chapter 3, mula verse 1 hanggang 8 ay tumutukoy po sa kanya-kanyang panahon at kanya-kanyang oras. So, yun. Sinasabi dito, sa verse 2, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. So, yun. Sinasabi po dito na ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. So, yun. Darating ang panahon na tayo ay mamamatay din. At ano ba pang pwede kong maano dito na aking nakuha? Medyo mahirap po siyang i-explain kasi medyo malalim din po itong verses na to, pero isa po ito din na aking natutunan. Sa panahon ng ating pagsilang, doon tayo tinuturuan ng ating mga magulang. Kasi kapapanganak pa lang natin, so wala tayong muwang dito sa mundo. Panahon na tayo inaalagaan, inaaruga at inuunawa. Yun po yun sa aking pagkakaintindi dito sa pagkasilang. At dito naman po sa panahon ng pagkamatay, yun po yung darating ang araw na tayo po ay papanaw sa mundo. At kung dumating man po yun sa panahon natin ngayon, kung halimbawa ikaw po or ako, pero wag naman po sana ngayon, ay nawa ay meron po tayong mabuting bagay na nagawa dito po sa mundo. Sa panahon na tayo po ay mawala dito sa mundo, upang maalaala po tayo bilang mabuting halimbawa. Pangit naman po siguro yung tayo ay nawala sa mundong ito na isa tayong masamang halimbawa. At sana po ay hindi naman po ganun. At sana po naunawaan po yung gusto ko pong sabihin dito po sa verse 2. Ang una po ay ang ating pagsilang. Tayo po ay aalagaan, aarugain, at
uunawain at papahalagahan. At dito naman po sa verse 3, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Panahon ng pagpatay. So, yun. Kung sa aking pagkakaintindi po, dito po sa verse 3, at tinutukoy po ditong pagpatay po dun sa, kung tayo po ay halimbawa ay, paano ba? Kung tayo po ay naging suwail, ibig po sabihin, pinapatay po yung pagiging suwail natin sa ating mga magulang. Yun po yung pagkakaintindi ko po dito sa verse 3 ng Mangangaral chapter 3. At panahon ng pagpapagaling. Kung pinapatay yung pagiging suwail natin, syempre darating sa point na tayo ay masasaktan. Masasaktan yung ating damdamin kasi nga suwail tayo, at natural lang kung suwail ka, kailangan mong disiplinahin, at kasama na din doon yung tayo ay masasaktan sa physical at sa ating damdamin kasi nga gusto tayong ituwid ng ating magulang. So, yun po yung paraan ng pagpatay sa masamang ugali. Yun po yung pagkakaintindi ko po dito. At sana po malawak po yung ating pangunawa. At sana po naunawaan mo po yung gusto ko pong sabihin. At yun, at sa panahon ng pagpapagaling. Yung naman pong pagpapagaling, ang pagkakaintindi ko naman po dito, yung na-discourage tayo, syempre masasaktan tayo. Yung mga bagay na muling sasabihin sa atin na encourage, yun po yung pagpapagaling na aking naiintindihan. Di ba halimbawa po, pag po tayo ay dumating sa point na na-discourage, pag may tao na nagbibigay ng encourage sa atin, tayo ay gumagaan ng ating pakiramdam. Isang halimbawa na, ano bang encourage yung pwede kong sabihin? Alam mo yung bagay na ginagawa mo ngayon, yung pakikinig sa tinuturo ng ating mga pastor, ng pastor mo, ng pastora mo, kung patuloy mo silang pakikinggan, kahit na ang daming sinasabi sa iyo ng pamilya mo, na ano ba mapapala mo dyan, bakit ka pa nag-church, ano ba ang makukuha mo dyan, anong pwede mong pakinabangan dyan, huwag ka nalang mag-church kasi wala ka naman mapapala dyan. Kahit na ganon, yung iyong naririnig sa iyong pamilya, ay ipagpatuloy mo yan, sapagkat yung mga bagay na iyong pinagsisikapan, pinagpapagalan, ay iyong mapapakinabangan balang araw. At yun pong halimbawang yun ay totoo. Pag po may nagsabi pong ganon sa iyo or sa akin, actually narinig ko na po yun noon sa ilan ko pong pamilya at kaibigan. Ano ba mapapala mo dyan sa pag-church mula nung ako'y napunta dito sa church na aking kinabibilangan? May mga ganun pong ako narinig na kung ano-ano, pero hindi ko po pinansin yon. At mas pinakinggan ko yung itinuturo ng aking pastor. At yun, yung sa panahon na yon, doon po ako gumagaling. Ibig sabihin, yung pong discouragement, yung sakit na aking naramdaman mula doon sa mga naririnig kong sinasabi na discourage,
sa akin, ng ilan kong pamilya at ilan kong kaibigan ay gumagaling. Ibig sabihin, pinapagaling, pagpapagaling sa sakit ng damdamin. At sana po nawanawaan po yung gusto kong sabihin patungkol po dito sa verse 3 ng mga ngaral. At yun, isa sa pinakamahalaga po sa atin bilang kabataan at bilang member ng church na ating kinabibilangan, may edad ka man po or mas bata sa akin, isa sa pinakamahalaga yung umaayon tayo sa itinakdang panahon ng ating Panginoon. At yun, hanggang dito na lamang po. See you tonight devotion. God bless po. At isang pahabol lang po, patuloy po tayo magpakalago sa Panginoon, patuloy po tayo magpahubog sa Panginoon, at nawa patuloy po tayo maging mabuting halimbawa sa bawat kabataan or sa bawat magulangin. Kung meron ka pong magulang, at mabuting halimbawa din po sa ating lipunan. Yun lamang po, at marami pong salamat ulit. God bless po and good night. Bye-bye.